Ganda yung inawat natin, ano? A shelter in the time of storm. Maring sa buhay natin, may mga pagkakataon tayong dumarating ng mga bagyo, no? Pero naisip ba natin, ano ba ang ating paghahanda pag dumating na ang panahon na darating na ang Panginoong Hesukristo? What should be our lifestyle on that last days? Ano dapat ang ating attitude, ang ating buhay pagdating ng panahon na yon? At tutuusin ngayon ay dumarating na tayo sa ganung panahon, no? At yan ang ating titingnan. Makibukas po kayo muli sa ating teksto na tinitingnan sa umagang ito sa unang Pedro, mga talatang kabanatang 4, mga talatang 7 hanggang 11. At ganito ang pagkakasabi ng tekstong ito na ating titingnan sa umagang ito. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya't kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging magpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan. Kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting katibala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita sa gawaing iyon ng tulad na nagsasalita ng aral ng Diyos, sino man naglilingkod na tulad sa maglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay malwalhati sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami muli nagnilikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami samahan mo sa pagbulay-bulay, maingat na pagbulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mabigay ng kaunawaan at kalinawan, Panginoon, sa mga talatang aming titingnan. Maging ang iyong mensahero ay nawa ay ito'y maingat na ilahad ayon sa iyong kalooban. Samahan po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapansin-pansin sa mga talatang ito, ang ating pambungad ay ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Ito ang pambungad na sinabi ni Pedro sa grupo ng mga talatang itong ating titingnan. Noong mga nakaraang linggo ay tiningnan natin ang unang bahagi na kung saan binibigyang pansin ang ating attitude na kailangan natin, yun ang mga kanyang nilahad sa panahon na ang mga mananampalataya ay dumadaan ng mga pagsubok, ng mga kapighatian, ng mga pagdurusa. Ang kanyang payo, arm yourself with the right attitude, with Christ-like attitude. Yun ang ating tiningnan, na sa panahon na tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, ang ating usual tendency ay lumayo. Iwasan ang mga pagsubok na ito at ang ating mga sarili ay patayin natin sa mga bagay na makapagbibigay ng kaligayahan to the point na hindi natin nakikita na tayo magkakasala na. Kaya sa mga unang mga talata, dito sa mga tinignan natin ng mga nakaraang linggo, ay inisa-isa niya ang mga kasalanan na pwedeng
dala sa isang mananampalataya sa kasalanan, at iyon ay hindi dapat kahit tayo ay dumaraan ng mga pagsubok, sapagkat ang sinasabi ni Pedro, ang mga bagay na itong pinagdadaanan natin ay pansamantala lamang. Ang dapat nating tingnan ay ang Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik, ang kanyang ebanghelyo, at yun ang ating tiningnan nung mga nakaraang linggo. Sa mga talatang itong tinitingnan natin sa araw na ito, ay kapansin-pansin ang kanyang panimula. Ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. At dito ang sinasabi sa atin, ano ang magiging attitude natin, ano ang ating magiging buhay habang inaantay natin yon. Isang bagay na dapat nating tingnan dito, na ang sinasabing wakas dito ay hindi yung paggunaw man ng mundo, kundi the fulfillment that Christ is coming back. Na sa pagkanyang pagbabalik, ang mga Kristiyano ba ay handa sa kanyang pagbabalik? Marahil makikita natin sa panahon natin ngayon na pag tinitingnan natin, malapit na bang dumating ang Panginoon? Dahil kaliwat kanan, mga rumors of war, at ngayon ay meron tayong ini-experience ang yung war ng Ukraine at Russia. Ito na ba ang simulain? Nung mga nakikita nating mga krisis, yung tagutom at lahat ng mga bagay, ay maaaring makita natin na ito na nga ba? Ano ang magiging attitude natin? Maraming makikita natin sa Matthew 23 at 24 ay binigyan tayo ng description, ano yung mga bagay na dapat nating tingnan. Pero hindi ko i-elaborate yun. Kundi makikita natin na the end of all things is at hand. Totoo naman. Maaaring ito'y magbigay ng takot sa atin, agam-agam. Pero ang dapat nating tingnan, handa ba ako doon? And while waiting, ano yung ating magiging attitude o magiging buhay as we wait with His coming? Marahil makikita natin sa salita ng Panginoon ang mga parabola o mga kwento na kung saan ang kahihinatnan ng mga taong hindi handa sa pagdating niya. Yan yung mababalikan natin ang kwento ng parabola ng mga 10 virgins, no? Na 5 doon ay matalino o wise at 5 naman doon yung foolish. Na dumating ang bridegroom, yung 5, naubusan sila ng kanyang oil at hindi na sila nakapasok. So sa atin ngayon ay tingnan natin. Kung babalikan natin ang tekstong itong sinusulat ni Pedro, ay sinulat niya sa mga homeless and suffering saints na scattered at that time, no, ng first century. Yan ang ating tinitingnang background nito para may imagine natin. Na as if they were wandering to some places, maaring kanilang pamilya, para ma-avoid o takasan yung persecution na yon. At imagine niyo kung sila ay tumatakas, maaring saan sila mapunta? Pwedeng sa bundok or malayong lugar. At yun ang isang mga reason kung bakit sinulat ni Pedro ito, para i-encourage sila na bagamat sila ay dumaraan noon, ay patuloy nilang pag-alamin ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. At hindi dapat doon kakaligtaan ang pamumuhay Kristiyano. Ang matapat na pamumuhay sa Panginoon. At binibigyan pansin ni Pedro dito yung point of submission in a practical way. Mga attitude na dapat nating i-develop as we come to persecution and suffering.
Sapagkat sa buhay ng Kristiyano, hindi naman nawawala ang mga bagay na ito. Maaring ngayon ay okay ang buhay natin, pero sooner or later ay darating tayo ng mga sitwasyon na yon at ihanda natin ang ating sarili. At yon, nilatag ni Pedro dito ang mga pwede nating tingnan. Una, ang binagong buhay na ang sinasabi niya, ang ating attitude ay kailangan maging katulad ng Panginoon. At yun ang tiningnan natin. Ngayon, sa araw na ito ay titingnan natin isang bahagi na kung saan ang mga mananampalataya na bagamat sila ay dumaraan ng mga pagsubok, suffering, enduring for Christ's sake, at sinasabi doon, they should be diligently use their spiritual gifts to minister to one another with Christ-like service. Na tayong lahat ay binigyan ng mga regalo ng Panginoon, mga talento. Para saan ba ito? Tatanda natin na isang iglesia ay binubuno ng maraming mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon. Hindi yan nandyan lang for a purpose na nandyan sila. Ang lahat ay kabahagi upang isang gawain ay magpatuloy, kung kaya't ang Diyos ay nagbigay ng mga talento at mga regalo na magagamit para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa pamagitan ng kanyang iglesia. Pero bago yon, makita natin na meron siyang mga binigay na mga bagay na dapat nating tingnan in preparation ng ating mga sarili, ng ating lifestyle. At dalawang punto ang pwede nating tingnan: serving faithfully in the community of believers, titingnan natin yan. At ang pangalawa, living mindfully of the glory of God. So sa dalawang ito, tingnan natin na ang unang dinbigyan natin na tayo ay tinawag ng Diyos upang magpalakasan sa bawat isa, at yung mga talento, mga regalong mga binigay sa atin ng Panginoon ay hindi binigay sa atin para maburo, kundi ito ay magamit para sa kaluwalhati at lumago ang kanyang iglesia. Tatlong bagay ang pwede nating tingnan dito, no? In regards ng ating personal na ating isipan at ang ating kaluluwa. Sapagkat kung ang ating isipan, hindi natin ang ating mga sarili natin ay hindi handa sa mga bagay na ito, maaring may epekto ito sa ating pagkikipagkapwa ng ating mga kapatiran. Hindi lamang sa ating kapatiran, kundi sa mga taong nakakalasalamuha natin. Sa verse 7, may kita natin, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino. Tindi ng pagkano sa Tagalog, no? Magpakatino. Sa English ay be sober. Maging maayos ang iyong pag-iisip. Maging matino ang iyong pag-iisip. Sapagkat ang isang tao na ang kanyang isipan ay tuliro, hindi maayos ang kanyang pag-iisip, merong epekto ito kung paano siya makikipag-react sa ibang tao. Pag ang ating isipan, kaya nga, di ba, yung mga tao na dumadaan ng mga depresyon o yung mga tao na dumadaan ng mga matitinding problema, kadalasan, pag kinakausap mo sila, ang kanilang mga sagot ay parang wala sa hulog. Sapagkat hindi kanilang maayos ang kanilang pag-iisip at that time, magulo. Maraming mga bagay silang iniisip na nakapag-hihinder para maging maayos ang kanilang pakikitungo. Kung kaya nga sinabi dito, to be sober, to have a sound and clear mind. Isang kaisipan na hindi clouded na mga bagay, na mga maling persepsyon ng buhay. Kaya nga, di ba, ang taong lasing, minsan mahirap silang kausapin, no? Di ba? Pag lasing ka, parang minsan di mo alam ang ginawa mo.
Mamalayan mo na lang pag naalimasmasan ka na ay hindi ko nalaman ginawa ko dahil lasing ako eh. So yun ang mga kalagayan ng mga taong walang katinuan ng pag-iisip. At yun ang sinasabing unang sa atin ni Pedro, be sober-minded. Magpakatino kayo. Maaring sa buhay natin, maaring maayos ang ating kalagayan ngayon, pero tatandaan natin, may mga bagay na nagka-cloud na ng ating kaisipan. Marahil ngayon sa atin, ang ating buhay ngayon, no, ay easily tayo na naka-cloud ng mga napapanood natin, yung mga bagay na nakaka-impluwensya sa atin. At sa ngayon, ang pinakamatinding impluwensya na pwedeng mag-agaw ng ating kaisipan tungkol sa salita ng Panginoon, na pwedeng mag-cloud ng ating mga perception, ay ang entertainment. Yung impluwensya ng media. Bukas ka ng TV o ng ating cellphone na lang, no? Marami ka na mababasang mga kung ano. Pwedeng mag-agaw na yung oras para sa time na magbasa ng salita ng Panginoon. Pwedeng mag-agaw sa time ng iyong pananalangin. At kadalasan, yung mga advertisement na napapanood natin sa TV at nakikita natin, ang reason for that advertisement is to convince you to get the things that you do not need in your life. At yun ang power ng advertisement. To hook you. Kaya nga, ang advertisement industry ay talagang napakarami ng perang ibinubuhos dyan sapagkat ang purpose niyan is to get the attention of the person looking that advertisement, to hook you in and to get that things na pinipresent nila na parang feeling mo ay kailangan mo. Mapagkain, damit, gadgets. At pag magandang advertisement, pag paulit-ulit, di ba? Para't it-ring the bell sa ating isipan. Kaya pag ito na lang bilhin natin, masarap yon. That's the power of advertisement. At kadalasan ng mga bagay na ito, nagka-cloud ng ating isipan, yung mga napapanood natin, yung mga bagay na nababasa natin. Ang isang bagay na pinaka-famous ngayon, makikita natin in the form of advertisement ay yung mga tinatawag nating virtual reality. No, yung tao ay nagiging participant siya nung kanyang pinapanood at siya ay nagiging kabahagi noon. Lalo na yung mga tinatawag nating high-tech video, no, yung interactive computer games na we can easily accessible sa mga cellphone. At ang isang bagay na nakakatakot, no, sa mga bagay na ito, yung violence at saka yung mga occult elements doon sa mga laro na ito na maaring, lalo na yung mga kabataan na pinapanood nila o ginagamit nila. At isang bagay na makikita natin dito, hindi lang basta laro, it is addictive. At maraming pag-aaral, makikita natin na 1 out of 4 na naglalaro ay kadalasan nahuhook into addiction, lalo na mga bata, no? Kaya nga pag mga bata, pag tinawag mo na o kakain na, wait lang, di pa tapos. 3-4 na beses nang wait lang. At ito isang nakakatakot, no? Isang report, no, sa Fox News, sabi niya na yung mga mass shooting, yung mga pamamaril na nababasa natin ay nagiging mas worst sa ngayon, lalo na sa abroad, sa Amerika. Wala pa akong nabasa na sa atin dito na kung may ganong nangyari na rin, no?
At ang isang makikita natin, yung mga multiple shooting, ay ang kadalasan napapansin nila na ito ay related doon sa sobrang panunood ng mga violent na mga games. Actually, isang 18 years old na pangalan niya ay 18 years old male, no, na nakapatay siya ng 10 katao, no, while injuring na ibang 3, na sa pag-aaral ay nakita nila na naging yung kanyang pamamaril ay parang naging part na siya nung game na pinapanood niya. Yung video game na pinapanood niya ay naging siyang desensitized. Ang ibig sabihin na wala siya ng pakialam hanggang sa ito ang nagawa niya. So ito yung nakakatakot na makikita natin, mga epekto, no, pag ang ating isipan ay clouded ng mga bagay na pwedeng mag-hook sa atin. Yun ay mga kabataan. Ang mga sa atin, sa mga kababaihan at sa mga adult, no, mga kalalakihan din, makikita natin yung depiction ng TV na kadalasan na ang punot dulo na makikita natin, it is okay to commit adultery. 3-4 na mga, di ba, pag napapanood natin sa mga palabas, kadalasan yun ang mga tema. It is okay to sin. Or yung mga marital unfaithfulness. Or yung okay to have an alternative lifestyle. Yan ang kadalasan makikita natin mga tema na kung minsan parang natatawa tayo, pero subliminally, merong mga epekto sa atin ito na nadidistort nito ang mga katotohanan to the point na ito yung ating gagawin. Or kung hindi man, yung mga career-oriented or yung mga money-driven mentality, yung kadalasang pursuit nila na yung madali ang pera. Nandyan yung mga crypto and everything, no? Mga bitcoins. At yung mga paraan na makita nating easy money. So makita natin ang mga bagay na ito ay nagpiprame sa atin to the point na minsan, yung salita ng Panginoon ay binebent natin dahil sa mga napapanood natin o sa mga bagay na nagka-cloud ng ating isipan. Kaya kailangan tayo maging careful ng mga bagay na entertainment games that will influence us, that will drift us away to reality. Kadalasan, di ba, pag nanonood tayo ng mga Chinese movies o Korean mga telenovela, na-enjoy natin yung mga scenario to the point na parang we are one of that character. Kadalasan, meron silang mga tema o yung mga katuruan na siyang parang tingin natin, tama ito. Napanood ko nga ginagawa nga nila bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Mga ganong epekto. Pero once na tinitingnan natin ang salita ng Panginoon na siyang tamang pagbasihan ng ating pananampalataya, ang mga bagay na ito, pag hindi natin pinag-iingatan, it will cloud yung ating isipan. We are living an environment na intoxicated ng entertainment, pleasure, yung mga pursuit. Kaya minsan meron tayong struggle ng ating pagiging sober-minded sapagkat itong mga bagay na ito nag-aagaw ng ating oras, ng ating atensyon, at ito minsan dinidistort nito yung mga katotohanan na natututunan natin sa salita ng Panginoon. Kaya yun ang unang panawagan ni Pedro dito, magpakatino kayo. Be sober-minded. Kaya kailangan nating, yan ang unang makikita natin, kailangan nating tingnan sa ating sarili. Tama ba ang aking iniisip? Sapagkat
Pag iba din ang ating perception sa taong kausap natin, meron na tayo mga binibigay na mga prejudice sa taong kausap natin. Ako, ayoko nang kausap yan. Di ba? Nagbabago ang ating paningin sa tao. To the point na, ang sinasabi na, mahalin mo yung anyong kapwa, kahit sino man siya. Pero pag meron ng color tayo nakikita sa kanya, minsan, we go away. Nag-iiwas tayo. At yun ang isang bagay na sinasabi ni Pedro dito. To be sober-minded. To be hooked to the Word of God upang tayo ay maging matino sa ating pag-iisip. Yun ang kanyang unang binigyang pansin. How can we maintain that sober-mindedness? Dahil nga may kita natin na napakalakas ng mga impluwensya ng mundo, wala naman tayo pwede balikan kundi ang kanyang salita na patuloy nating balikan. Patuloy nating basahin. Patuloy nating pahalagahan. Minsan doon nagtatalo yung reality at saka yung mga bagay na fantasy. Ang salita ng Panginoon is a realidad. Ito ay bagay na pwedeng panghawakan natin. Maraming taong nagbuwis ng buhay sa salita ng Panginoon para dumating sa atin. May mga kapanahunan ng salitang ito ay hindi pwedeng basahin. Consider as forbidden book. But by the providence of God, tayo sa panahon natin, kaya natin itong panghawakan sa ating translation. Noon, isang klase ng lingwahe lang ang pwede. Latin. And yet, by the providence of God, pwede nating basahin na siya ngayon sa ating lingwahe. At yan ay isang bagay na pwede nating pasalamat sa Panginoon para tayo matutunan, para tayo ay madala, para natin mababasa ang salita ng Panginoon upang ang ating buhay ay lumakad sa katinuan ayon sa kanyang kalooban. Hindi lamang yun ang kanyang sinabi na magpakatino, ikinabit niya ito sa isa pang bagay na dapat nating tingnan. To be sober-minded, magpakatino kayo at magpigil ng iyong mga sarili. So yung magkatambal yun. Sober-minded and self-control. Kadalasan pag hindi matino ang iyong iniisip, pwede ka maggawa ng mga bagay na in the long run pagsisihan mo. May mga kwento ng mga kabataan na parang nagkatuwaan lang to the point na ang kahinatnan ay nakulong sila. To the point ang nakahinatnan may namatay. Sober-minded and self-control. Pag tayo ay babad sa salita ng Panginoon, pag natin itong salita ng Panginoon ay ating itong laging isinasaisip, ating itong binubulay-bulay, nagbibigay ito sa atin ng restraint. Imbes na gawin mo itong mga bagay na mali, itong mga bagay na iniisip mo na hindi ayon sa salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin na mga bagay para wag nating gawin ang mga hindi kaaya-aya sa Diyos. Magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa iyong mga panalangin. So yung sober-minded, ang tinuturo din sa atin ito na tayo ay dumako sa panalangin. Hindi lamang yung mga bagay na yon, kasi sa mga pagkakataon na hindi natin makontain ang mga hamon ng mundo, ang mga tukso ng mundo, kailangan natin itong dalhin sa panalangin. Makita natin parang sequence yung magpakatino tayo ayon sa salita ng Panginoon at
tayo ay dumako sa panalangin, sapagkat saan pa ba tayo pwedeng lumapit kundi sa Diyos? To watch and to pray and to be spiritually alert and awake. And as we live closer to the coming of Christ, we must not be in a state of stupor or slumber, but we should be awake spiritually and in the point of prayer. Kaya babalik pa rin dyan sa atin yung ating devotion sa araw-araw, maging yung ating panalangin. Napakahalaga nun sa atin. Yung ating pamilya ba ay merong family devotion? Yung ating prayer meeting. Madalasan, mga ilan-ilan ang uma-attend. So, binigyan pansin din ni Pedro yung panalangin. Kung makikita natin ang Panginoon sa Kristo, bago siya ginawa yung kanyang pagpapako sa krus, meron muna siyang unang pinakaginawa niya. Yun ay nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. To the point na siya ay magpawis ng dugo, sapagkat matindi ang kanyang haharapin. Matindi ang kanyang paghihirap na haharapin, at kung hindi siya mentally prepared, kaya at spiritually, pwedeng nag-back out siya. Kasi nasa period siya ng no? Pero dito makita natin ang kahalagahan ng panalangin. To the point na yung mga kasamahan niya ay natutulog na. Can you watch and pray? Can you tarry for an hour and pray? Sapagkat ang dyablo ay hindi natutulog para tayo ay dalhin sa kasalanan, para ay tayo tuksuhin sa kasalanan. Tayo ba ay patuloy pang natutulog? Kinakalimutan ba natin ang ating panalangin? Nawa, yan ay isang bagay na dapat nating balikan kung nating nakakalimutan. To be sober-minded in period of prayer. Kumusta ang ating real quality ng ating prayer time with the Lord? Kumusta ang ating quiet time? Ano ba yung mga bagay na nababasa natin sa ating quiet time na siyang nagiging pinangahawakan natin, na nagiging paraan para tayo ay magpatuloy? Mga bagay na nagpapaalala sa atin na instead na tayo ay nasa punto na ng kasalanan, naalala natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na ating nagbabasa tayo ng salita, sapagkat itong mga bagay na ito ay papaalala sa atin pag tayo ay dumarating ng mga pagkakataon na hindi na tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Minsan itong pinapaalala sa atin para tayo ay i-restrain na mga maling gawain. Tulungan tayo pag tayo ay nalulumbay. Yung kanyang salita nagbibigay ng pag-asa. Mga punto na tayo magulo ang ating kaisipan, minsan itong mga salitang ito ng Panginoon ang ipinapaalala sa atin para tayo ay magtiwala patuloy. Sapagkat sa buhay na ito, napakadali ang mawalan ng pag-asa. Napakadali ang tayo ay mamuhay ng kasamaan. Napakadali na tayo ay tumalikod, iwan ang mga bagay tungkol sa Panginoon, at marami tayong nakikita ng mga ganon. At ito ang kanyang panawagan sa atin. To be sober-minded, to have self-control, and put ourselves in prayer. Magpakatino, magpigil ng iyong sarili alang-alang sa iyong mga panalangin. So itong mga bagay na ito ang binanggit muna ni Pedro
para ang ating mga sarili ay pwede nating ihanda ang ating mga sarili sa isang bagay na sinasabi niyang mas mahalaga na dapat nating tingnan. Hindi ang mga bagay na ito ay para sa sarili lamang natin. Tayo ay nilagay ng Diyos sa isang pamilya, sa isang iglesia, hindi as parang lone ranger, kundi tayo ay nariyan for our brethren. Kaya verse 8 sabi natin, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. So makita nyo sinabi ni Pedro, kailangan tayo maging matino ng ating pag-iisip, ang ating self-control, ang ating panalangin, upang ito ay maging maayos din ang ating pakikitungo sa iba. Di ba? Malinaw pa ka. Sapagkat yung mga taong kausap natin, iba-ibang background nila, iba-ibang pamamaraan kanilang buhay. Paano tayo makikitungo sa kanila? Minsan pag ang ating kausap ay hindi matino, hindi natin maintindihan, parang iwan natin siya. Di ba? Minsan naghahanap tayo ng mga kausap na matino, naiintindihan natin. Because napakahalaga sa atin na i-develop natin yung ating relationship sa kapatiran. Hindi lamang sa kapatiran, sa ating pamilya, sa mga taong kausap natin, sa mga taong pinapadala sa atin ng Panginoon. Pagkausap ba natin sila, pag nakausap natin sila, nagkakaroon ba sila ng pag-asa dahil sa mga sinabi natin o mas lalo silang nanlumo sa binanggit natin? Ang ating ba mga sinasabi ay nagbibigay ng buhay doon sa mga taong kausap natin o pinapatay natin ang kanilang pag-asa? At yan ang mga bagay na pwede nating ipanalangin pag tayo nakipag-usap ng mga tao. Lord, bigyan mo ako ng tamang mga words na pwede kong sabihin sa Kanya na mag-glorify kayo sa buhay na ito. Sapagkat napakadali magsalita ng mga bagay na nakakasakit ng damdamin, napakadali magsalita ng mga bagay na hindi maganda. Pero pag tayo ay nasa tamang katinoan, maging ating pagpili ng mga sinasabi, ng ating mga pagkilos, ito ay nare-refine sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa, mga sermon na ating pinapakinggan. At yun ang nagdadala sa atin ng katinoan ng ating self-control in prayer. So pagbabalikan natin yung mga taong kinakausap ni Pedro dito, mga tao na, di ba, sila ay nasa period of depression, period of struggle, period of persecution. At ano ang kadalasang tendency ng mga taong narito sa gantong kalagayan? Di ba, they usually parang ipipreserve nilang kanilang sarili. Ayaw na nilang dagdagan ng sakit ang kanilang nararamdaman. Kung kaya, ang sabi ng Panginoon, pagningasin ninyo ang pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat pag tayo ay magpag-ibig, anumang kamalian nakikita natin sa kapatid, ito ay natatakpan. Sabi niya, pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Totoo naman, pag mahal mo isang tao, di ba, kahit anong man ang kanyang itsura, tatanggapin mo siya ng buo. Yung mga nakikita mong flaws, kasi yung mga tao, di ba, pag nagsama, pag nag-boyfriend or girlfriend pala o nag-courting, may mga ugali kang hindi nakikita sa kanya. Pero once na kayo magkasama na, makikita mo yung kanyang pamamaraan ng buhay. Minsan, ito bang napangasawa ko? Ito ba yung mga flaws makikita mo? And yet, pag mahal mo siya, okay lang. Masasanay ka.
To the point na alam mo na, yan ang ginagawa niya talaga, wala na magagawa dyan. Pagpapasensya mo na lang. Di ba ganon usual na nangyayari? Merong pagpapahinuhod, merong pagtanggap. Pero pag wala yon, nasa period na parang merong arrogance at merong kayabangan, kadalasan instead na nagiging maayos yung samahan ay nagkakaroon ng sapawan, mayroong power struggle. Nangyayari din yan sa mag-asawa. Yung power struggle. Kung lalaki dito, sumunod ka. Sumunod ka. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Wife, be submissive to your husband. Pero sabi niya, husband, love your wife. Bakit? Kasi pag mahal mo siya, kung sino man ang kanyang kamalian, ang kanyang mga flaws, tatanggapin mo. At yun ang sinasabi sa atin, maging sa loob ng iglesia, hindi ito sa loob ng iglesia nangyayari din ito. Dahil nga sa iba-ibang ating mga attitude, iba-ibang ating mga pinanggalingan, iba-ibang ating mga background, kadalasan meron tayong mga pamantayan na ito dapat. Yung iba, hindi naman niya naiintindihan yun. Yung iba naman yung kanyang pamamaraan. Minsan nilalagay natin sa hulma, sa form mo o sa mold mo, yung mga tao na gusto mong makausap, minsan hindi ganun. Doesn't work that way. Kaya nga sa loob ng iglesia, meron laging class din, no? Makikita natin, no? Pero ano ang antidote nun? Love will cover all. Ang magtatakip ng maraming kasalanan. Hindi natin tinatakpan yung kasalanan na talagang kasalanan, kundi ang reason na ginagawa natin ito na kung siya ay nasa punto ng kasalanan, pwede natin sabihin in a loving way na mahal ka naming kapatid, kung kaya ito ang sinasabi naming katotohanan sa iyo. Kung mahal mo isang kapatid, hindi mo siya pangitulutan na patuloy siyang mamumuhay ng kasalanan. At kung meron tayong pag-ibig, yung pamamaraan ng pagsasalita natin sa kanila, sa ating kapatid, ay merong pagpapahinuhod, merong understanding na alam natin na pag itong at pinipili natin yung mga salitang sinasabi natin for the purpose of peace and unity. Sapagkat ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, siya ang Diyos ng pag-ibig, at ganon din dapat nakikitaan tayo na nananalaytay ang mga bagay na ito. So hindi nagtatapos doon. Meron pa isang binagay niya, hospitality. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, maaring magpatuloy kayo ng isa't isa nang walang bulung-bulungan. Itong hospitality na ito, ito na-experience ako to, no? Kasi nasa ibang bansa, may kita natin na napakahirap din pag nasa foreign land ka. Pag wala kang mga taong kakilala, wala kang mga kasama, mahirap mamuhay din sa ibang sa foreign land. At ang isang bagay na nakakatuwa, pag makikita mo mga kapatiran, kahit ano man ang pinanggalingan mo, tatanggapin ka nila. Merong hospitality. At ito din isang binanggit dito ng Panginoon, ni Pedro, hospitality. Yung mga pagkakataon na pwede natin tanggapin ang kapatid natin sa loob ng ating pamamahay, lalo na kung sila ay galing sa malayong lugar. Hospitality to one another without grudging.
Isang bagay na makikita natin dito, it speaks to us unity. Dahil sa presyo na nakikita natin sa mundo ngayon, na tayo ay hinuhulman ng mundo sa kanyang pamamaraan, the more na dapat tayo ay maging hospitable sa bawat isa, the more na dapat nating pag-ibayuhin ang ating pagkakaisa, sapagkat pag tayo ay nagkakaisa, ito'y nakakatulong sa atin para magpatuloy. Ito nakakatulong sa atin parang meron akong kasama, meron akong katuwang para magpatuloy. Kaya nga walang lone ranger na Christian, no? We are made by God in fellowship, in community. So yan ang sinabi ng Panginoon ng Panginoon kay Pedro sa salitang ito. Meron isang kwento ng tatlong baka, sila ay magkakaibigan, no? Lagi sila magkakasama, they stay together. Merong isang leon na gustong lapain sila. So itong leon ito ay nakapag-isip na paano ko sila mapaghihiwa-hiwalay para malapa ko sila. So ang ginawa ng leon ay nakipagkaibigan siya doon sa isang baka at nagsabi siya ng mga masasamang bagay doon sa dalawang baka. So anong nangyari, yung dahil sa mga sinabi ng leon sa kanya, ay umiwas siya. Ayoko na dun sa dalawang baka niyan. Pinagsasabihan ako ng mga masasamang bagay. So nagtagumpay yung leon. Eventually, ganun din ang sinabi niya dun sa dalawang baka. So anong nangyari, silang tatlo ay nag-iwahiwalay na. So yung balak ngayon ng leon ay nangyari. Dahil nga sila ay hiwa-hiwalay, ay kayang lapain ng leon yung isang baka at his own. Pero kung yung tatlo magkakasama, they could withstand yung nag-iisang leon yon. Sa atin din kadalasan, yan ang ginagawa ng Satanas sa atin, no? Alam ni Satanas ang ating kahinaan at ang nais na ay paghiwalayin ang mga kapatiran. Nagtatanim siya ng mga bagay, ng mga pwedeng magbigay sa atin ng suspetsa o magbigay sa atin ng di pagtitiwala sa iba. To the point na pag gano'n ang mangyari, anong gagawin? Si Satanas ay magtatagumpay sa atin. To the point na, ayoko na makitungo sa mga yan. Ayoko na makipag-usap sa kanila. Kadalasan yun nangyayari sa atin, di ba? Pag may narinig tayong mga maliliit na mga chismis o mga comment na hindi maganda, totoo naman, nasasaktan tayo. Pero, kailangan natin itong tingnan in a lighter way na ang mga bagay na yon kung ating papatulan ay makapagdadala sa atin na paraan para magtagumpay si Satanas sa ating buhay. Dito sa ating tinitingnan ay sinasabi sa atin na tingnan natin na ang Panginoon ay malapit na. Ang kanyang pagbabalik ay malapit na, nalalapit na. Ang kailangan nating gawin bilang mga mananampalataya ay patuloy nating pag-alabin ang ating pag-imamahal sa bawat isa at maging ito'y paraan para tayo ay patuloy na maging magkaisa sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Upang ang ating buhay ay always ready para tayo ay magbigay ng help, magbigay ng ating pag-ibig sa bawat isa.
At dito ngayon may kita natin na yung ating mga regalong binigay sa atin ng Panginoon, either, binanggit niya dito, dalawang bahagi. Pwedeng yung speaking gifts ang binigay sa atin, o usually nakikita natin sa harapan, pero meron din siyang binigay na serving gifts. Kadalasan yung mga bagay hindi na natin nakikita. At yun ay laging makikita natin sa loob ng iglesia. Kung ano man ang mga talentong binigay sa atin, mga regalong binigay sa atin, gamitin natin ito para sa kapurihan ng Diyos at para ang ating mga kapatiran ay mapagpala din sa mga binigay niya sa atin. Kaya nga, ang kaduluduluhan nito, pagkatapos ng mga bagay na ito na binanggit sa atin ni Pedro, kung paano natin titingnan ang ating buhay to live soberly in self-control, in prayer, at hindi lang yan, kundi ito ang mga bagay na mga gamit natin para ang ating mga kapatiran ang mahalin natin at tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Sapagkat ang pinakahuling sinabi niya, para ang mga bagay na ito ay maggagay ng kapurihan sa Diyos. Kaya verse 11, sino man nagsasalita at gawin ito tulad nagsasalita ng mag-aral sa Diyos, sino man naglilingkod tulad ng maglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay malwalhati sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo, sa Kanya ang kalwalatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. At ang pangalawang punto na dapat nating tingnan, na ang ating buhay, tayo ay mamuhay na ang ating laging iniisip ay ang mga bagay ba itong ginagawa ko ay nakapagbibigay ba ng kapurihan sa Diyos. Sa mundong ito na ang kadalasang tao, they want to strive to gain for themselves. Ano ang dapat sa ating mga Kristiyano? We have to strive to give much to others. So mapansin natin na magkaiba talaga ang pamamaraan ng mundo at pamamaraan ng Kristiyano. Kung sa mundo ang laging nila ay pakabig, ang isang Kristiyano ay dapat laging bukas na nagbibigay para sa kanyang gawain, para sa mga tao na ngailangan as a channel of blessing. Sapagkat ang Diyos na nagbibigay sa atin ay mayaman. Lahat ng ari-arian ay siyang mamay-ari. Kaya nga tayo ay tinuturuan ng Panginoon maging steward, maayos na katiwala ng mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Mga tao, mga ari-arian, talento, mga kaloob ng Diyos. Ang katanungan dyan, maayos ba natin itong ginagamit para sa kanyang kalwalatian? The gifts, all its form, abilities, talents, privileges, wealth, and health, they are the manifold grace of God na binibigay sa atin. Ang pinaka-idea doon is to share whatever God has blessed us with others in order that they will build up and strengthen to one another. Kaya nga, mga kapatid, sa pagtingin natin sa ating iglesia, marami tayong mga ministeryo na pwede nating salihan, pwede nating pamunuan, pwede nating gawin. Ang papasalamat ko sa Panginoon at sa ngayon ay yung ating worship team ay medyo okay na, yung ating worship in media. Meron talaga mga tao na ang panawagan natin ngayon ay yung ating Sunday school, yung mga magtuturo ng mga bata. Yan ang ating panawagan na mawiling magturo sa mga bata na talagang tututukan through thick and thin. Sapagkat may mga bata tayong pumupunta na rin dito sa ating iglesia. Nawa kung kayo ay
ninanais ng Panginoon sa gawain doon, then be willing to be part of that. Para maging maayos din natin ang ating Sunday school, no? So marami mga bagay na pinagkatiwalat sa atin ng Panginoon. Kung kaya sa ating pamumuhay, nawa ang pinaka bottom line ng ating buhay, that all of these things that we are doing is for the glory of God. Tayo ay tinawag ng Panginoon, ginawa niyang anak, hindi na tayo nasa mundo. Tayo ay ginawa niyang mga katiwala. At nawa, ganun din ang ating pagtingin ng ating mga ministeryo, ng ating iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So yan ang dalawang bagay na dapat natin tingnan. Na ang mga mananampalataya, bagamat sila ay dumadaan ng mga pagsubok, na mga kapagyatian, kung ito'y para sa Panginoon, they should also be willing to use their spiritual gifts to minister to one another with Christ-like service. Sapagkat ang mga bagay na ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon, maging ang iglesia, ang pamilya, ang mga tao na pinagkatiwala sa atin. Let our lives be for the glory of God. So yan ang ating challenge. Ang ating mambuhay, tayo ba ay namumuhay para sa kalwalatian ng Panginoon? Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli sa paalala sa amin na kami maaring makapaglingkod sa iyo sapagkat sapat at masagana ang iyong biyaya na iyong pinagkakatiwala, pinagkakaloob sa iyong mga anak upang kami ay magpatuloy na maglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa paalala sa amin na kami hindi hihikayat, hindi kami relasyon ng tama sa aming mga kapatiran kung ang aming kaisipan ay hindi matino, kung kami, Panginoon, ay walang self-control. Nawa, Panginoon, kami patuloy mong biyayaan ng mga bagay na kami ay lumakad ng maayos na may katinuan at lumakad na mayroong kapakumbabaan, lumakad na may pag-ibig upang patuloy na ang unity ng iglesia, maging pagmamahal namin ay magpatuloy despite yung aming mga differences. Tunay nga, Panginoon, na walang bagay na napakaligaya kung kami, Panginoon, ay namumuhay para sa iyong kalwalatian. Nawa, Panginoon, dalangin namin na ang aming buhay ay nawadalhin mo, na ang bawat oras, minuto ng aming buhay ay laging nakatuon sa inyo lamang at aming laging iisipin na ang aming gagawin ay para sa kapurihan ng iyong pangalan. Kung kami naman, Panginoon, na patuloy na mamumuhay sa kasalanan, patuloy na mamumuhay sa kayabangan, patuloy na mamumuhay sa aming sarili, dalangin namin, Panginoon, na kami patawarin mo at ibalik mo kami, Panginoon, sa tamang daan, sa matinong daan upang kami patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.